Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin, Lisa Tanas, utak, nako, buying na bisto na. Yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito mga kababayan. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga, simulan na po natin to. Pasok It's about the profession as well About as the profession? Kailan pa naging profession ang pagiging troll? Nako. Oh. Hoy, natatis gago. Hindi po pwede po kitang gumurgor sa kanya. Kunwari, mga kasama niya, nag-onsihan sila, tapos pagtatakpan na lang nila. Kailangan namin ng katotohanan, Nartates. Correct, Ilabas mo kung sino ang gumurgor. At nang magkaalaman, baka pumiyok yan. Ang sasabihin, inutusan po ako ng ni Satanas. Aray ko. Okay, so syempre napabalitaan nyo na at magre-react tayo ng bonggang-bongga, di ba? Ang tungkol dito sa babaeng isinilid sa garapon. Alright? Di ba nung una, ang mga sinasabi ng kanyang mga kapwa troll ay mga supporters ni PRRD. O sabi nga natin, baka ang sisihin nila ay si Inday Sara. Ayan. Ang Inday Sara tayo. Alam mo yun? Correct. Ito na. Alright. Tayo ang may pakana ng pagkagurgur dito. Pakinggan muna natin, ang pinag-usapan po natin ngayon ay yung vlogger, no, it's not vlogger, yung troll ni Bangag na binisita ng mga bangag din, di ba? Katulad ng... binisita po siya ni Castro, ni Jose Claire Castro, ni Senator Risa Hontiveros, Senator Rafi Tulfo, no? Ni Castro. Pati na rin si Trillanes bumisita mga kaubayan. Pero, 'di ba, na laging bangag pag nagsasalita ni Impacta Castro, ni Salamat Kaayo Duroy, 'di ba, si Virus, sino ba yung mga bumisita doon? But anyway, alright, pakinggan muna natin. So, sa mga hindi nakakalam ng issue, ito po yung ginurgur na binangbangbang yung kanyang julo sa Caloocan na kung saan ito yung nagpapakalat o nagpakalat ng mga kasinungalingan laban sa akin, laban kay Inday Sara, alam mo na ako nung pinakalat. Tapos, ayun, sa isang iglap, biglang binawi ang kanyang walang kwentang buhay. Alright? So, ganun talaga. Pag walang kwentang buhay mo, dapat bawiin na, di ba? Dapat nga si Bangag, matagal na binawi yan eh. Pakinggan natin ang kanilang latest update. Sabi dyan ng DZRH, mastermind sa pagsilid sa garapon ay tukoy na. Aba, sino dahil, kaya? sabi dito, hindi dahil sa political commentaries, di ba? Kundi dahil sa utang ang nakikitang motibo. Sa yung text message mga kabayan, utang kaya yon? 'Di ba? Kung babasahin mo yung context ng text message nila or chat nila mga kabayan, parang hindi naman utang, parang kabayaran yata 'yun mga kabayan, 'di ba? Kung babasahin mo. Kaya malabo itong malabo ito. Kapag solid sa kanya sa garapon. Okay, sa pro bangag o troll, 'di ba? Ayon kay PNP Chief General Nartates, ito pala itong bobo pala ito si Nartates magsalita. Sige na, i-play na yan. Partner na negosyante ang natukoy at tinutugis na posibleng utak sa krimen. Actually, nakakaduda-duda itong mga pinagsasabi yan. Nabatid kay Nartates na may utang si Garapon sa dalawang sinasabing mastermind na aabot sa 8 milyon. Imagine mo, walang kakwenta-kwentang troll. Teka lang mga kababayan, paano nagkaroon ng utang yung simpleng vlogger ka lang, di ba? Maaalala nyo, di ba? Maaalala nyo po si Mima Alicia, mga kababayan. Nako, simple lang po yan no? Nung nagsisimula pa lang mag-vlog, nakikita ko pa nga, hindi pa siya marunong mag-green screen dati, mga kababayan Diba? Green pa yung background niya. Talagang literally na green mga kababayan. At hindi pa ganyan yung itsura niya. Saan siya, bakit siya ipapautangin ng 8 million mga kababayan? Sige nga. Malabo itong istoryang ito.
'di ba? Ang lakas ng loob mangutang ng 8 million kung totoo sinasabi siya. Kung walang, saan kumukuha to ng pangbayad or hindi nga nabayaran, 'di ba? Ang lakas ng loob mangutang ng 8 million. Sabi ni Nartates, una nang naaresto ng Northern Police District sa Mabalac at Pampanga ang dalawang riding in tandem suspects sa pamamaril sa biktima. Hanggang ngayon, hindi pa nga pinapangalanan kung sino. Pakinggan natin ang Baka- mga balitang baka minor de edad dyan, ha? kasinungalingan ni Nartates. Motive, it's about it's about the profession as well About as the profession, kailan pa naging profession ang pagiging troll? Hoy, Nartates, Alam niyo mga kabayan, talagang sinakyan po nila yung drama dito sa nakakapagduda po ito sinasakyan po nila yung pagkagurgur nitong hinayupak na ito, di ba? Pero doon po mga kabayan, okay? Sa mga inosenteng biktima ng no? Parang hindi naman ganoon kabilis mga karibyo natin, no? At parang hindi nila inaaraw-araw yung pagbabalita sa mga ganong krimen mga kababayan. Pero pagdating dito sa kay Mima Alicia, parang binibigyan nila ng importansya, 'di ba? Itong hinayupak na ito. gago. Kailan pa naging profesyon ang pagiging troll? Ay, Correct. nako. Pakinggan pa natin ang kasinungalingang balita. they have personal grudge or personal disagreement. May personal grudge, personal disagreement. Naging dis-English ka pa, Dodong. Hindi ka naman makapag-straight English. Ang Direct to the point, gago-gago. Na nagsimula sa utang. Sa utang. Now, nagsimula sa utang daw. Sabi ng mga tao Ang dyan, itsura nito mukhang tuko. sabi ng mga tao, sabi ng mga nakapaligid, ayun! Anong ayun? Toko. Ay, nako. Toko. Dahil ang itsura naman ng nasa likod niya, mukhang Buhaya. butiking puyat. Hindi, buwaya yan eh. Teka lang. Among the vloggers din. No. Magkakagrupo sila. No, dun sila lang. No. Hindi daw vloggers. Hindi sila lang. vloggers Ano to kasi yung mga madadali sila eh. kasama nila? Ano to, mga ulaga trolls din to? Bakit parang mukhang hindi pa ito yung mga nasa harap, mga ulaga trolls din ba yan? Nag-aaktong journalist, yung mga alaga ni Bangag. Diyos ko po! Nang bibiktima na naman si Bangag ng mga kabataan para bayaran niya. Ay, nako. Mastermind and the mastermind and Ayan. the mastermind and the vlogger and the victims. They are named. We unmask them. The mastermind. Anong unmask? Pag sinabi mong unmask, pinakilala mo, pinakita mo yung mukha, pinangalanan mo kung sino yan. Yan yung unmasked, mga kabayan, no? And the victims. They are named. We unmask them and his names and what they are. Yan, master, Diyos ko. Ito, ganito ang PNP chip, ang bobo-bobo mong salita. Walang kadating-dating. Correct. Mukha pang toko. Ano ba sinabi niya? We unmask them and his names and what they are. Just to give you some Motive, it's about Ay, ba't potol yung na yan? Teka lang, tingnan natin. Potol yun, mga kababayan. Ano ba sinasabi dito? Remove natin, okay? Ano ang masasabi ninyo? Kasi ang comment section ang magsasabi kung Ng ano buong ang katotohanan, di ba? sinasabi nila. Hmm. Alright? Malamang, DDS yung mag-partner. Sabi ng mga Sabi nag-comment. na nga, eh, no? Okay, sabi ng isa, pagawa mo na lang ng kwento kay Matibag. Utang o onsehan sa hatian? Ayun. Kaya pala, grabe ang banat sa mga Duterte, malaki pala ang utang. Posibleng nagko-connect mga kabayan eh. Kasi yung sa chat nila, dalawa din po, di ba? Bali tatlo sila, tatlo, di ba? Apat, di ba? Apat yun mga kabayan kasi hahatiin pala sa 5. Oo, naalala ko na mga karibin natin, no?
yung sa chat nila, hahatiin sa 5 yung 2.5 million, no? Eh, hindi nabigyan yung isa, ha? O, napunta yata sa kanya mga kababayan, no? Eh, ganun talaga, no? Pag kayo ay bayaran, mag-ingat kayo, ha? Sabi ng comment. Alright, matagal ng tukoy ang suspect 2024 pa. Aray ko. Yep, kasi may lumabas nga na ang suspect na nakatakip ay nakalagay doon 2024. But anyway, hanggang ngayon hindi nila sinasabi kung sino yung suspect. Kaya alam mo, kwentong kutsero din to. Okay? Correct. Okay. Sabi ng isa, kwento mo yan sa pagong. Sabi ng isa, nako, kung makaasta si Garapon, parang sino, di ba? Palautang pala. Kami naman dito sa Amerika, palautang din. Hindi. Di ba? SDS New York, palautang din naman tayo sa Amerika. Nabubuhay tayo sa utang. Kasi pag wala kang utang, wala kang credit. Ayan. Wala kang credit. Yeah. Onsihan yan, palusot kayo, ha ha ha. Kaya mo nakakatuwa yung mga comments, oh. Anyway, sabi na isa, himala si Chief nang nagsalta, hindi na si John Vic. So ayan mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? Just comment down below mga karabin natin at ito pasadahan din po natin ito mga karabin natin. Ito pong patungkol naman kay Senator Loren Legarda. Aba, talaga mga kababayan, uubusin talaga nila ang mga minority senators mga kababayan. Pasok. Grabe, si Libiste, yung anak, yung congressman, at yung kanyang nanay, na si Loren Legarda, si Senator Loren Legarda, nasa kampo ni Cayetano, ay kakasuhan na ng Okay, kita nyo na ombudsman yan. ng non-bailable plunder para talaga ikulong. Naku, uubusin na po talaga itong mga kritiko ng gobyerno. Pati si Libiste, yung anak, talaga nga naman, siguro, para bumigay yung nanay, dinamay natin si Libiste. Hindi ko maintindihan na nangyayari sa bansang Pilipinas. Parang wala na talaga tayong kalayaan bumatiko sa gobyerno. Ang lupit talaga ng gobyernong ito. Next. Grabe, ipakukulong na po nila si Cayetano. Sinampahan na ho ng kaso sa ombudsman nito ni Tapos ni Cayetano, si Loren Legarda naman, kasi tapos na sila kay Marcoleta mga kababayan. Grabe talaga. Oh. So, uubusin nila talaga yung minority senators ngayon mga kababayan. Lacson. Kakaiba talaga itong administrasyon na to. No? Kaiba talaga. Alam mo, naaalala ko lang. Di ba bago makulong si Marcoleta, nag-away din sila ni Lacson. Correct. Ngayon naman na nag-aaway si Cayetano at si Lacson, si Cayetano naman ay pakukulong. Naku po, ba't naman ganyan? Di maganda yan. At ito matindi nito ha. Alam naman ng lahat na tinik sa impeachment itong si Cayetano. Kaya mukhang gusto nilang makulong kasi plunder po yung ikinaso sa kanya eh. Pambihirang buhay oo. Kawawa naman talaga ang mga lumalaban dito sa gobyerno na to dahil talagang sila ho ay pinakukulong. Kawawa naman kahit walang kaso, iniimbentuhan. Bakit ko sinabing wala? Kasi mismong si Secretary Dizon ng DPWH, napakinggan ko sa isang interview, siya mismo nagsabi walang flood control dyan sa Taguig. Tapos ngayon meron na. Ang lupit nyo, katabs. Naku po. Ang problema kasi, Bay, di ba unang naratibo Walang sound si ano. Teka lang ha. Okay. So, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay yung 10th day ng impeachment proceedings kay Vice President Inday Sara at yung presentasyon ng ebidensya ng prosecution tungkol dito. As we noticed, dalawa po ang kanilang inihain na witnesses, parehong dating land bank managers, si Ma'am Violeta Constantino at si Ma'am Nenita Camposano. Si Ma'am Violeta was talking about the account of the Office of the Vice President, tapos doon naman sa DepEd si Ma'am Nenita. At ang article of impeachment na dinidiscuss dito ay Article 1, which is confidential funds.
So bago po tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Yun, Maraming like and salamat share, nga pala mga sa mga kabayan. makakagang nagsusuporta sa Luminous, kay Maraming Bel, salamat kay po. Lulu. Pati na rin po sa Ano ba? Pinas News Review. So far, so good. Ayan, Okay, thank you okay. very, very much po. At sa lahat po ng nanonood dun sa ibang mga apps, magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas. Magandang umaga kasi dito kung saan kami in this part of the world. Okay, so umpisahan na po natin. Ang unang pinisent ay si Ma'am Violeta. Siya yung dating land bank manager ng that handled the OVP. Dinitel niya or kinuwento niya yung pag-encash ng 4 na cheque na 125 million pesos na ang total ay about 500 million. So in-encash ito at ang kwento niya ay na-transport daw using gym bags. I-describe niya yung encashment as unusual pero hindi niya sinabi na illegal. So same si Ma'am Nita Camposano, nag-testify siya, ganun din sa high volume na cash withdrawals doon sa DepEd account up to about 37 million. So ang total of course is something like in the area of over 650 million pesos. Nag-umpisa pero at the start of the impeachment, what we can note is that nag-attempt na naman magbigay ng overview ng pagpresenta ng ebidensya. Si This Dilima. time it was Congresswoman Laila De Lima, pero nagtatalumpati siya. At dun sa talumpati, meron siyang ginagawang mga conclusions of fact and law. Correct. Ang ginagawa nila is nag-a-attempt sila to make an opening statement similar to those that are conducted in jury trials, yung mga nakikita ninyo sa TV. Kapag jury trial kasi, yun, they're allowed to do that. You make an opening statement, you make a closing statement, and you can virtually say anything that you want, base dun sa rules ng bansa na yun. Now, in the Philippines, it is true that an impeachment proceeding is similar to a jury trial. There's only one other instance ng jury trial din sa Pilipinas, which is court-martial. So, ang maganda dyan is, the senators, judges, they actually act as a jury and the presiding officer is the judge. So, which is why, yung mga, I understand why people say dapat i-inhibit itong senator na to for this or that reason. I understand that completely because you're working from the experience or, Correct. how do you call this? Substitute experience, meaning that you've seen on television jury trials. So yan mga kabayan, putulin po natin saglit mga karibin natin. I-share ko lang po itong ito. Sabi po kasi dito ni BP Sara, as a Filipino, as a Duterte, we want him to die in the Philippine soil. Ayan mga kabayan, no? Grabe, ganun na ba talaga katindi ang kalagayan ni former President Duterte? Ha? Na kailangan na talaga siyang dalhin sa Philippine soil mga kabayan, no? Ha? Maiuwi na. Bring him home. Ayan mga kabayan, ang bawat sigaw, ang sigaw ng bawat isang Pilipino, bring him home. Di ba? ICC. Yari kayo pag yan ay na disgrasya niyan sa ICC, talagang yari kayo, di ba? Marami po ang magluluksa mga kabayan. Kahit dito or dyan man, pero mas marami po ang magagalit sa ICC. Kapag dyan nyo po, pag pinabayaan nyo po dyan si former President Duterte, mga kababayan. Where a juror can be inhibited for bias. Sa court-martial proceedings, kasi pwedeng ganon, pwede kang magpa-inhibit. Papadisqualify ka ng juror based on bias. Meron ka ng yung unqualified na papadismiss mo, you don't have to give a reason. So may mga ganyan. But in an impeachment proceeding, you can. Now, Senator De Lima attempted several times, nag-oppose si Attorney Mike Poa
Ang bait-bait ni Attorney Mike ha, na very kalmado at saka very polite pa rin yung pagkasabi, and then nag-insist siya. So si Senator Cheese naman, nung umpisa pa lang sinabi na niya, basta you don't make conclusions of fact and law, you can make your Pinatigil manifestation. no? And finally, sinabi Pinatigil nga dyan si Dilima, mga kababayan, kasi wala nang kwenta yung pinagsasabi niya. Diba? Propaganda na po ang sinasabi ni Dilima. Wala na sa katinuan niya ata itong si Dilima, mga kababayan eh. ni Attorney Mike na they should be doing this at the formal offer. Meaning, ito, iuupo ninyo yung witness, you make a formal offer. Then bahagi yan ng Philippine courts sa proceedings natin sa court. Bago mag-umpisa yung witness, i-explain mo sa judge kung bakit niyo siya inuupo, ano yung purpose, ano yung evidentiary purpose nun, and so on. So kunwari, Your Honor, I am presenting this witness, the testimony of this witness is formally offered for the following purposes. Number one, to prove that there is a link between the accused and the targeted person, or that there is a relationship between all of the accused. Therefore, ganyan. Or that this evidence is intended to prove the following. Yan. So in this case, ano yung purpose ng Walang purpose. They were presenting the checks. Si Dilima, walang purpose na yan. Originally, grabe, ang tagal nung sa it's like watching the grass grow. Yung very tedious talaga yung i-identify mo yung mga markings on the check, mga ganyan. But unfortunately, for me, a lot of what had been presented, pwedeng mag-stipulate eh. Pwedeng sabihin ng prosecution, would the defense like to stipulate that this is the check, that this is authentic, that this is the check in question? O pwedeng ganun na lang eh. Pero lahat ng identifying marks of every document. Now, in a regular trial, oo. Pero ano yung issue dito? Ano yung pinatutunayan? Relevant pa ba lahat ng mga signatures dyan? Pwede nang sabihin, Your Honor, would the defense be willing to stipulate? And if the defense has stipulated, accepted na fact lahat ng mga yon. Unfortunately, yun, natagalan pa tayo because hindi pa nag-stipulate. So, hi Sir Maxi, wala po ako sa Pilipinas. Hi kay Sir Chris, thank you very, very much po. Okay. What it boils down to is the two land bank managers testified on the day that those checks were drawn, the checks that are in question, that are identified as the confidential funds. Yun yung entire purpose nun. They were trying to prove the misuse of confidential funds. So the first thing that you have to prove is that they received confidential funds. Yun yung entire purpose. And like I said, everything could have been stipulated, but they were trying to draw something. They wanted the land bank managers to characterize the transactions as irregular. Irregular, yun. Unfortunately, they did not characterize them as irregular, but in fact said unusual. And, unusual does not equal illegal. So, yun ang sinasabi rin ng defense. So, actually, pwede naman sabihin ng defense, we'll stipulate. Hindi, sabihin natin unusual. Hindi porket unusual, illegal na yun, mga kababayan. Ha? O kaya, like what they did, no cross. No cross. na. Iko-cross mo. They're not Lahat, proving, they tama have naman not proven sinabi. anything that they were not willing to admit to. So, but I saw this as an entire tedious process that took up an entire day that could have just taken 1 or 2 hours at the most. Why? Because the prosecution wants to prolong the proceedings. Correct. Bistado na sila eh. Sabi ni Aristotle, irregular or anomalous. No. Anomalous is a conclusion of law and fact. Kasi to say anomalous, you have to say that there is a law,
there's an act that violated that law, Mhm. or this particular act violated already a certain law, and that is subject to evidence. Anomalous is a conclusion. Irregular is a description. So those are not the same. So you can say irregular because it is not within the established proceedings. But if it is not illegal, then irregular is simply that. It doesn't happen every day. It is not regular. So yun ang ano. And the defense was willing to say na, okay, sure, why not? Kasi, it is unfortunate din that plinisinta yan dun sa committee, sa Quadcom or sa Committee on Good Governance, kung di ako nagkakamali, na, hala, nag-withdraw kayo ng ganyan. Tapos nilagay nilang sa duffel bag. So, di ba? They tried to make a big deal out of it. Eh, what is the problem with that? Wala. Because it does happen sometimes na government really moves a large amount of cash. Now, Correct. also remember that this was pre-electronic bank transfers. Sinabi din yon ng Land Bank Manager. And which I think was inadvertent on the part of the prosecution. They really didn't want to hear that kind of evidence because it's, how do you call this? Exculpatory. Hindi na they moved cash because cash po ang kailangan na na transactions pagdating sa bumibili ka ng confidential na information, or you have to pay an informant, you have to pay safe houses. Those are cash transactions. Kasi otherwise magkaka-paper trail at mahuhuli yung informant mo. Mhm. Bakit po ginagawa ni De Lima yon? Kasi pinayagan sila. Ano yung purpose niya? To make prejudicial statements. Mhm. Maririnig kasi yan eh. Yung mga tao, like the audience, na hindi naman mga abogado, hindi naman instructed like a jury is instructed, to rely on facts that are established by evidence, maririnig nila yung talumpati, tapos sasabihin, hayan, totoo pala. Pero wala pang napapatunayan. So, they are highly prejudicial, and that's why they wanted to say it. Baka makakonvince eh. Eh wala na nga kukumbinsihin. Tapos yung ginagawa na yan kaysa dyan. With the sly innuendo of Senators Tulfo and Senator Risa with the tone na, first time. First time. No? Totoo yan. Tama yan po. That's a good observation. Well, sa kaalam ko lang, ang prosecution gusto lang pahiyain ang VP kahit legal ang proseso, gawin nilang mali. Lieta, ay nasa Bendelo na naman Gothenburg sila. ka, Enrique, hindi sa maleta nilagay. Bakit sa duffel bag? Para ma-remind na may mga contractors na senators. Unfortunately, strike out lang po yan as incompetent yung witness kasi yung witness, Land Bank Manager, hindi naman sila congressman, hindi naman sila tagahatid, hindi naman dating Marines, ganon. If Senator Marcoleta had been granted to join the impeachment, ano po magiging impact? Hindi po natin alam. That is pure conjecture on our part. All we know is that Senator Marcoleta is an extremely good lawyer and with lots of experience behind him. So, what I can say is he could be far more competent than some of the other senator judges. Correct. Sabi ni Ma'am Patricia, this is what is different with the jury trial. Di ba? Pag jury trial yan, hindi pwedeng magta-jurors. Pero sa atin, syempre, kasi senators, judges sila, pwede yan. Pwede sila. Sabi ni Sir Daniel, pwede bang bayaran ng cheque yung informant? Ginagawa lang nilang ng malis yung cash withdrawal sa bangko. Oo, but I don't think it worked. If the prosecution continues providing insufficient evidence for the impeachment complaint, will this impeachment trial take like 62 days? It could. Sila naman yung nagko-control eh.
Pwede silang magbagal sa presentation nila. Pwede rin sila magmadali. Correct. Actually, for each of the articles, pwedeng sabihin na pag nag-formal offer, Your Honor, we're offering this, and this. The defense can actually say, Your Honor, we admit everything that the witness is going to say. Or we admit everything. Ano yung sasabihin, what is the purpose of the witness's testimony? That these checks were encashed? Okay, we can admit that. Diba? Pwede rin naman ganon. Both sides can actually shorten the proceedings. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kababayan. Maraming salamat po.